Hindi po ako Filipino, ako po ay spy. Ako po ay spy. Ako po ay asset. Kakapasok lang na balita, kumpirmado na ang ama ni Mayor Alice Goo may koneksyon umano sa komunistang partido. Ito ay lumabas sa ulat ng kilalang independent journalist na si David Chang, kung saan ay napag-alaman nito na ang mga angka ng Goo mula sa maliit na bayan ng Jinjin sa Fujian, China ay bahagi ng tinatawag na Chow Tai family na tumutukoy sa pinagmula ng mga angkan ng mga Goo. At paglipas ng panahon ng mga ito ay kumalat na sa buong Asya. Kung kaya't may angka na ang mga Goo sa maraming parte ng mundo at sa pamamagitan ng pagbuo ng mga asosasyon ng mga ito ay muli nilang napagbuklod-buklod ang koneksyon ng bawat isa. Narito ang nakakagulat at nakakapanindig balahibo sa tunay na pagkatao ng Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo na tiyak na ikakagulat nyo. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kaya naman ang manalong mayor ng Bamban Tarlac, si Mayor Alice Goo, ay umani ito ng papuri sa kanyang mga kalahi mula sa Hong Kong Chow Tai Goo Association. At kung mapapansin natin sa dalawang ito na wala ang Goo sa isang asosasyon, ay mapapansin natin na ang Chow Tai Association ay ang mas malawak na asosasyon na kinabibilangan lamang ng Goo clan. Bukod pa riyan ay mayroon ding tinatawag na Philippine Chow Tai Association na sinasabi namang pinamumunuan ng ama ni Mayor Alice Goo. At base sa mga impormasyong ito ay tila wala namang masama na magkaroon ng koneksyon ng bawat miyembro ng parehong angka na pinagmulan ng mga ito. Subalit ayon sa ulat na ito, ang kanilang asosasyon ay napapabilang din sa ilang asosasyon kung saan ang ilang miyembro at opisyal nito ay mga opisyal ng komunistang partido. Gaya na lang sa isa pang selebrasyon mula sa larawang ito para sa bagong pinuno ng isa pang organisasyon na konektado sa asosasyon ng ama ni Mayor Alice Goo, na dinaluhan naman ng isang Deputy Director of the Coordination Department of the Joint Office na kilala rin umano bilang top spy agency ng Partidong Komunista ng China. Bukod pa dito ay dumalo rin sa selebrasyon ng Vice Chairman at President ng Fujian Association na nasasangkot naman sa ilang illegal Chinese police station sa iba't ibang bansa. Sa madaling salita, ang ama ni Mayor Alice Goo ay may koneksyon at hindi mawawala ang posibilidad na may kooperasyon sa mga gawain ng komunistang partido ng China. At sa pamamagitan ng impluwensyang ito, ay hindi talaga malabong nakikinabang ang komunistang partido sa asosasyong ito. Lalo pa at naging mayor ang anak ng presidente ng asosasyong ito na pinipilit pa na siya ay isang Pilipino. Subalit bukod sa hindi nag-i-exist ang pangalan ng mga magulang nito na nakalagay sa kanyang birth certificate, ay wala rin siyang maaalala mula sa kanyang kabataan at wala din siyang maipakita kahit isang larawan mula sa kanyang kabataan na nagpapahiwatig na hindi siya lumaki sa Pilipinas. Kaya't gaya ng ilang Chinese, ang mother tongue nito ay hirap sa letrang R, isang indikasyon na purong kulturang Chinese ang kanyang kinamulatan. At ang mas malapit niyang ugnayan sa mga Chino kaysa sa sinasabi niyang ina niyang Pilipino ay nagpapahiwatig na wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Itong Alice Goo daw, mukhang ahente daw ng China. Napakagandang ahente ng China naman yan. Parang James Bond na babae, no? Ang kanilang prueba na ahente ng China yan ay dahil siya ay Chinese. Unfair. Tingin ko, nangyayari dito kay Mayor Alice Goo, pagbubuli. Natandaan nyo si Grace po. Nagkaroon sila ng kaso na dapat i-disqualify bilang kandidato kasi foundling. Ano ibig sabihin ng foundling? Hindi niya alam kung sinong nanay at tatay niya. Nadiscovery lang si Grace po doon sa simbahan ng Iloilo. At kung titignan nyo naman si Grace po ngayon, hindi mukhang Pilipina yan. Ha? Mukhang Amerikana yan dahil tisay na tisay. Pero nang sabi ng Korte Suprema, maski ikaw ay foundling at hindi mo kilala kung sinong iyong nanay at tatay dahil meron tayong karapatang pantao, merong presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit? Kasi sa larangan po ng karapatang pantao, lahat ng mga bata merong presumption na dapat meron silang nationality. So hindi po pwede na palibasa hindi alam ang magulang mo, miski mukha ka pang dayuhan, na wala kang presumption na ikaw ay citizen nung lugar kung saan ikaw ay nadatnan. Kung yun nga hindi mo alam kung sino ang tatay at nanay, may presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit si Alice Goo, na sinasabi naman niya na Pilipinang nanay niya, walang presumption na siya ay Pilipino? Mali po ang sinasabi nila. Na palibasa, late registered yung kanyang birth certificate, baka hindi siya Pilipino. Ang meron pong burden
Ang dapat magprueba na hindi siya Pilipino ay yung kumu-question. Pangalawa, meron po tayong proseso sang-ayon po sa Omnibus Election Code na yung pagpoprotesta dahil ikaw ay hindi Pilipino, dapat yan matapos magsampa ng iyong Certificate of Candidacy. Ito nga po, tapos na yung pagsasampa ng Certificate of Candidacy, nanalo na, 2 taon na nanungkulan ng mayor, tapos ngayon, kukwestiyonin nyo ang kanyang citizenship. Kaya nga po nagsalita naman si Chairman Garcia at sinabi niya talaga na sa proseso dapat kinu-question ang nationality pag naghain pa lang ng Certificate of Candidacy at hindi matapos na ng 2 taon na panunungkulan sa 3 taon na termino, di ba? Pangatlo, ang late registration, tinatanggap yan dahil hindi naman lahat ng tao pinanganak sa ospital. Hilot ang nagpanganak sa kanya. Katakataka ba yan sa probinsya na hilot ang nagpapanganak? Hindi naman po dahil kung titignan nyo talaga ang Banban, talagang second-class municipality po ngayon niya dahil ipit yan ng Clark at saka ng Clark City. 38 years ago, talagang probinsya po yung Banban. At pang-apat po, yung certificate of live birth niya, may presumption po yan of regularity. So kinakailangan talaga, dumulog ka muna sa hukuman. At hindi ibig sabihin na, ay nako, dahil yan ay late registration of birth, hindi na totoo yan. Hindi po. Kung sino magsasampa ng kaso laban sa pagiging citizen ni Mayor Guo, silang dapat magprueba. At ngayon po, wala namang piniresentang prueba. Kaya nga po, pati yung soldier natin, ingat sa kanyang deklarasyon. Pinag-aaralan lamang kung magpa-file ng co-warranto. Co-warranto po kasi yung sinasampa sa kaso para mapatanggal ang isang tao sa pwesto kapag wala siya dun sa qualifications ng opisinang yon. At siyempre, ang pagiging mayor, kinakailangan ikaw ay citizen ng Pilipino. Hindi naman sinabi ng soldier na may ebidensya na siya. Pinag-aaralan lamang. Ang China at ang kanyang embassy, wala pong ginawa yan kundi maglabi sa presidente, ideklara ng illegal ang Pogo. Kasi ang Pogo po yan, electronic gambling, electronic casino, pero ang merkado nila sa China. At siyempre, dahil nasisira ang mga buhay ng mga Chino, walang tigil po ang paglabi ng China na deklarang illegal yan. Pero siyempre, noon at ngayon, hindi naman sa panahon lang ni Presidente Duterte ang Pogo na yan, dati na yan, at hanggang ngayon, 2 taon nang nakakalipas matapos ang administrasyon ni PBBM, hindi natin dinideklarang illegal ang Pogo. So sabihin natin may kinalaman siya sa Pogo, ano ngayon, legal naman yan. Dahil nga, yan ay, basta may lisensya ka sa PAGCOR, legal yan. Sabi nila may mga illegal. Kung may mga illegal dyan, lahat po ng mga Chino na nahuli, na nagtatrabaho doon sa Banban, dineport sa China. Except for one, na merong hinaharap na kaso ng estafa. Ang tanong ko, kung dun sa raid na ginawa nila sa Banban, may illegal silang nadiskubre, bakit hindi nila kinasuhan yung mga Chinese at pinayagan nilang umuwi? Dahil pinayagan nilang iuwi at i-deport sa China yan, ibig sabihin, walang kasong naisampa sa Pilipinas laban doon sa mga workers sa Chinese. Nasaan ngayon ang illegal na gawain doon sa Pogo na yan? Pangatlo, tinanggi naman ni Mayor Guo na meron siya kinalaman doon sa Pogo. Alam nyo, may distinction doon sa may-ari ng building at yung mga umuupa sa building. Yung nag-ooperate ng Pogo ay hiwalay doon sa nagmamay-ari ng building. Yan po yung natutunan ko. Meron pa tinatawag na service providers na nagbibigay ng lahat ng technological na pangangailangan ng mga nagmamay-ari ng Pogo mismo. So 3 po yan. Yung building owner, Pogo enterprise owner, at saka yung service provider ng mga Pogo. Inamin naman niya, siya dating may-ari ng lupa. Binenta niya, imbis na binayaran siya ng cash, binigyan siya ng shares. Property for stock transaction ang tawag dyan. Pwede na ibabayad sa iyo yung kumpanya. At nag-apply nga ng permit at sinabi niya, yung mga panahon na yon, hindi pa naman siya mayor. So walang bawal doon dahil negosyante naman siya. 3,000 daw ang kada ulo na baboy na hawak ni Mayor Guo at saka hindi po ito baboy na kakainin. Ito po'y inahin. 42,000 po ang halaga ng isang inahin dyan. At 3,000 times 42,000. 100, magkano yun? 26 million. Hindi lang naman isang beses, isang taon nagbebenta yan. Hanggang 2 beses yan. Mantakin nyo, 300 million kada taon ang kanyang gross sales. Sabihin na natin ang kita niya kalahati, ay by 150 million ang kita ni Mayor Guo. Hindi naman po talaga mahirap si Mayor. Kaya ako hindi nagtataka na marami siyang mga bonggang mga sasakyan. Kinakailang desisyon na natin. Either legal
or illegal ang Pogo. Sa ngayon po, na-revoke lahat ng lisensya ng Pogo except for 2. Hindi ko po alam bakit nabigyan yung dalawa, no? Pero sa akin po, syempre may duda dyan na kapag dalawa lang binigyan mo ng lisensya, bakit? Bakit po kakaanak ng Diyos? Alam niyo naman, sabi ni Gunnar Myrdal, yung Nobel Prize awardee, kapag merong diskresyon, merong tongpats. Huwag sana natin